Unang-una, walang abiso sa pamilya. Alam naman nila na palaging may pamilya rito. Alam naman nila na naririto ako sa dahig. Alam niyo po, palaging bantay sa akin yung embahadang yan. Kasi nga po, hindi nila alam, meron din ako mga insiders na meron talaga silang nakatalaga na nagbabantay sa akin, no? At talaga namang kabahagian ng trabaho nila, bantayan yung mga kalaban ng administrasyon. No? Meron pa nga akong larawan ng isang Philippine Embassy personnel na talagang nagmasid kung saan ako nakatira. Ang hindi niya alam, napicturean ko na siya. Kaya kung may mangyari sa akin, alam na po ng aking mga kasama, si Vine at si Mary, kung saan kukunin yung larawan ng taong ito. No? Na talaga namang siguro binilangan ko siya, mahigit 4 na oras, nandun lang nakatayo sa labas ng aking apartment. Now, so, ang conclusion talaga, hindi sila concerned sa welfare ni Tatay Digong. Siguro unang-una, gusto nila malaman talaga ang estado ng pag-iisip ni Tatay Digong. Para sa ganon, kung talagang sa tingin o hindi naman sa tingin nila, ang gagawin nila ay magbibigay ng impormasyon doon sa mga biktima para sabihin, kontrahin nyo yan, na he is unfit to stay trial. Kasi sa tingin namin, malinaw ang pag-iisip. Isa po yan. Pero pangalawa, gaya nung nangyari doon sa Milosevic, no? At gaya doon sa pangamba ng mga Serbians na siya'y nilason, kapag sila po'y nakapasok, dahil yan po ay consular visit, yan po ay privilege din. Parang bisita ng abogado. Hindi bugaya ng bisita ng mga pamilya na palagi may nagbabantay. Kapag consular visit po yan, wala rin nagbabantay. Kasi pribilehiyo yan ng isang consular official. No? Ano ba naman yung sabihin, ito po, Tatay Digong, para sa vitamins ninyo. Tapos, lason pala yun. Di wala na si Tatay Digong. Sa katunayan, bagaman tayo nalulungkot na kinidnap ni Marcos dito si Tatay Digong, at least ang positive side dyan, sigurado tayo hindi nila papatayin si Tatay Digong sa Pilipinas dahil nandito ngayon sa dahig. At dahil nga po dito sa suspitsosong pagbisita ng consular official dito kay Tatay Digong sa kanyang kulungan, ngayon lumalabas ang possibility na baka yan nga ang plano ng mga bangag sa Pilipinas na tuluying ng igurgur ang Tatay Digong sa pamamagitan kunwari ng consular visit at pagbibigay sa kanya ng kunwari mga vitamins na laso naman. O kung hindi naman outright na saksakan lang yan na kung ano para matigok na si Tatay Digong. Yun nga po Ang sabihin ng consular officials, bakit hindi kayo nagbigay abiso sa immediate family ni Tatay Digong na alam niyong palagi narito sa dahig? Kung hindi niyo alam kung saan hahagilapin ang kanilang immediate family member, alam niyo kung saan niyo ako hahagilapin dahil palagi niyo akong binabantayan sa aking bahay. Bakit hindi man kayo nagbigay ng abiso sa akin nang ito'y maparating ko sa immediate members of the family? Kasi sasabihin nila, hindi namin alam kung saan nag-i-stay yung mga immediate members of the family dahil sa totoo naman, hindi naman niya ina-anunsyo ng pamilya for security reasons. Pero bakit hindi sa akin pinadaan? Dahil ako naman, palagi may contact ako sa mga kapamilya. Yung lack of transparency, yan yung dahilan kung bakit nagdududa ngayon si VP Sara at marami sa ating Pilipino na meron talagang maitim na balak ang mga pagbisita kay Tatay Digong galing sa Embahada ng Pilipinas. Now, to be fair, karamihan naman talaga ng opisyales ng DFA ay professionals. Pumasa sila sa isang mahirap na examination para sila ay maging kabahagi ng Career Foreign Service. Dalawa po yan, yung career, yung pumasa ng FSO, at yung mga politikal, yung hindi pumasa ng FSO, pero tinalaga pa rin ng presidente. So, karamihan naman talaga ng mga bumibisita ay mga professionals na pumasa ng FSO. Ang problema, hindi natin alam kung sino yung bumisita. Kung ang bumisita ay yung Consul General, kilala ko po yan. Yan ay isang abogado. Yan po ay kung hindi ako nagkakamali, nag-aral din sa UP. O di naman kaya sa San Beda, hindi ko na maalala. Alam ko si Ambassador Malaya, UP yan. Parang yung congen ata ay San Beda, no? Kung di ako nagkakamali. O ka-eskwela pa ni Tatay Digong. At yan ay mga profesional dahil pumasa ng FSO. Ang tanong, si congen ba talagang bumisita? Kasi pwede naman yan, nabigyan lang ng identification card at sabihin taga-consular at siya ang bumisita maski hindi siya profesional. Pwede nga yan na hired assassin na ang pumasok. Binigyan lang ng ID ng embahada. Bakit ko nasabi yan? Ay nako, yung banta sa buhay ni
um, Maharlika, nagkaroon ako ng informante at ito po ay sinumite na sa hukuman sa Amerika at saka sa Homeland Security na ang nag-arrange pa ng pagpasok ng mga hired assassin para gurgurin si Maharlika ay ang embahada ng Pilipinas diyan sa Amerika. So kung totoo nga yung impormasyon na recover ko at napagbigay alam na sa otoridad ng mga Amerikano, bakit hindi pwedeng gawin niyan dito sa Dahig? Nabibigyan lang nila ng ID, hired assassin pala, bibisita kay Tatay Digong at matapos ang pagbisita, matitigok na si Tatay Digong. Bakit naman nagkakaroon ng ganitong pangamba ang pamilya at ang sambayanan na baka sa puntong ito, gurgurin nila si Tatay Digong? Hindi ba ho, nagkaroon na kasi ng ruling ang hukuman dahilan kung bakit napagpaliban na indefinitely yung confirmation of charges na hindi na kayang tumayo sa paglilitis ni Tatay Digong. Kaya nga po, nagkaroon, dahil dito sa determination nito, na ito ay dahil sa report ng isang dalubhasa na hindi po kinuha ng depensa, ang detention facility po ang kumuha ng dalubhasa para i-examine ang kakayahan ni Tatay Digong. Kasi siguro, napapansin nila na limot-limot talaga si Tatay Digong. Abay, may mga gamot na dapat inumin yan. Baka hindi na naalala ni Tatay Digong. At saka syempre, meron nag-oobserba dyan at napapansin na hindi na alam kung anong araw na at mukhang wala na talaga sa tamang pag-iisip. No? Talaga naman, dala na yan ang katandaan. Hindi naman natin yan dahilan para tignan na parang meron na kapansanan si Tatay Digong. Hindi, tinatanggap natin yan na kabahagi yan ng pag ikaw ay tumatanda. O di ba po? So, ang tingin ko, nangangamba ngayon ang mga bangag na baka mapalaya na on an interim basis si Tatay Digong at maging dahilan na lumakas na naman ang banta ni Tatay Digong laban sa kagustuhan ng mga Marcos na manatili sa pangyarihan forever. Kaya ngayon, tama lang naman na magsuspetsa ang pamilya at ang sambayanan na baka ngayon na may possibility na magkaroon ng interim release si Tatay Digong, mas mabuti pang matigok at magurgur ang Tatay Digong. Hindi naman tayo papayag dyan. Kaya ako, bagamat wala pang eksaktong prueba kung anong maitim na balak sa kabila nitong surprising visit, consular welfare visit kuno ng mga taga-embahada ng Pilipinas kay Tatay Digong, sang-ayon ako doon sa pangamba ni BP Sara at ng pamilyang Duterte na ito'y kabahagi na isang maitim na balak para gurgurin ang Tatay Digong. Dahil ayaw nilang lumabas sa preso maski interim release. Wala po talaga mga puso itong mga ito. Sa totoo lang, miski mabigyan ng interim release si Tatay Digong, yan ay pagkakakulong, house arrest, sa ibang bayan pa rin, hindi sa Pilipinas. Ang gusto ni Tatay Digong, miski 5 minutes bago siya pumunta sa Panginoon, makabalik doon sa kanyang kwarto, bahay kalapati, sa Davao, at doon mamatay. Yun lang ang gusto niya. Mamatay sa sarili niyang bayan. Dahil siya ay 80 naman. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Naghuling habilin na si Tatay Digong. Handa na siya. At kahapon nga, ang sabi ni Ma'am Elizabeth, meron na siyang acceptance kung ano man ang kapalaran niya. Well, syempre, wala naman ako doon, hindi ko siya makausap. Ang sasabihin ko, Tatay Digong, huwag ka masyadong maabala. Kahit dahil ako, sigurado na ako, dahil Panginoon na ang gumawa ng paraan na ikaw ay magkaroon ng interim release. Bakit? Di ba? Limot-limot siya. Sino ba ang gumawa na kay Tatay Digong na maging limot-limot? Di ba, Panginoon yan? Bagamat kung ano-anong mga legal arguments ang sinabi ko na, no jurisdiction because the period within which to commence the preliminary investigation had expired and the preliminary investigation was started 2 years after, barred by the Rome Statute, di ba? Illegality of the arrest should never be countenanced and should result in the court being divested of jurisdiction. Maraming mga ganyang legal jargon. Ang sabi ng Panginoon, gagawin ko na express. Sige, ito na. Gagawin ko na siyang limot-limot. At talaga namang, nung day 1 pa lang na dinala na siya dito sa Dahig, sinabi ko naman po, limot-limot na si Presidente. Dahil nag-uusap kami niyan sa telepono, paulit-ulit ang sinasabi sa akin. Dalawa po silang ganyan. Si dating Presidente Erap Estrada at si Tatay Digong.
At bakit alam ko naman limot-limot sila? Kasi po yung mga magulang ko at yung aking tiya na nagpalaki sa akin, ganyan din po ang naging kalagayan. 80 anyos na sila bago sila pumanaw. So alam ko. Masama nga ang loob ko dahil day one sinabi ko na bakit pa kinailangan ikulong siya ng 6 na buwan? Tapos yun din pala ang kalalabasan. Nalimot-limot kaya hindi na kayang tumayo sa paglilitis. Pero dahil nga po, yung kanyang pagiging limot-limot, ang susi para mabigyan siya ng interim release, abay, sigurado po ako na mga bangag administration, lalong-lalo na dahil sunod-sunod ang mga pagsubok nila sa Pilipinas, dulot nitong mga anomalyang mga flood control projects at yung walang tigil na pagdating ng mga bagyo na nagre-resulta na gawing lawa ang buong Pilipinas, ayan po, iniisip nila, hindi po pwedeng makalabas ang Tatay Digong na buhay. At kaya sigurado po ako, may mga tao dyan sa administrasyon na bangag na nagnanais na tigukin at gurgurin ang presidente nating Digong. Ulitin ko po, bakit? Una, alam nila, mayroong pamilyang bumibisita. Hindi nauubusan ng bisita 4 times a week. Kung talagang welfare visit yan, bakit hindi man lang nagbigay abiso? Pangalawa, alam nilang may abogado. Kung hindi nila makontak ang abogado, kontakin nila yung abogado. O kung hindi naman yung abogado, di sana kinontak nila ako nang ako ay nakipag-ugnayan dun sa pamilya. Kung kailan ko lang nakita yung ambassador dyan Nagkaroon kasi dito ng parang embassy fair. Siguro mga 2 linggo na nakakalipas. Binigyan pa ako ng mga matamis ni Ambassador Malaya. Bakit hindi nila ako kinontak? Kung gusto nila makontak ang immediate family para humingi ng abiso na sila ay bibisita. At pangatlo, yun nga po dahil lumalakas na ang panawagan ng Marcos resign, alam natin bilang ng oras ng administrasyong bangag. At itong dahilan kung bakit pinagpaplanuhan ng siguro nila ang paggurgur kay Tatay Digong. Ating panawagan, ayun ako, ICC. Nagsalita na pong pamilya. Huwag niyong papayagan ang consular visit dahil pag yan, nakapasok ang isang assassin at minangyari kay Tatay Digong, naku po, kayo ang sisisihin ng sambayan ng Pilipino. Di po ako nagloloko dyan. Kayo po talaga ang sisisihin. Hindi lang ng sambayang Pilipino, kundi ng buong mundo. At magpapakita yan na kayo po, hindi lang kayo nakipagtulungan sa kidnapper nung dinala dito si Tatay Digong. Pag binangyari po dyan dahil papasok kayo ng hired assassin, alam ng buong mundo na nakipagsabwatan din kayo sa mga mamamatay tao para mawala ang tinik sa mga Marcoses. At yan po si Tatay Digong. Well, sana po, huwag nang magpapasok muli ng kahit sino bukod sa pamilya at sa mga abogado ni Tatay Digong ngayong nalalapit na po ang kanyang interim release. Uulitin ko po, dahil nagdesisyon na ang hukuman na wala na siyang sapat na kakayahan humarap sa paglilitis, wala na pong hadlang para siya ay mabigyan ng interim release. Sabi ni Inday Sara, hindi po yan sa Japan. So uulitin ko po, ang suspecha ko, most likely it is Belgium, France, or Germany. Imposible po sa Netherlands dahil ang Netherlands never po tumanggap ng interim release galing sa kahit kaninong international tribunal na nakabase dito sa Netherlands. Pero ang panawagan ko sa lahat, sambayan ng Pilipino, patuloy po nating pagdasal si Tatay Digong, lalong-lalo na ang kanyang kalusugan at ang kanyang kaligtasan. Kahapon po, mayroong pastora taga Switzerland, napakaganda po ng dalangin niya para kay Tatay Digong. At patuloy po tayo magdasal. Dahil ang sabi naman po ng Panginoon, ask and ye shall receive. So pray to the Lord to protect Tatay Digong from the hands of evil individuals who want to eliminate him, and pray for his continued good health hanggang siya po ay tuluyan ng makabalik sa Pilipinas. Maraming salamat po, at sa mga walang yang nagbabanta na gurgurin si Tatay Digong, kalimutan niyo na po yan dahil napakatindi po ng hagupit na aabutin niyo pag ginawa niyo po yan. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik. Ito pong yung Spokes ng Bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. Bye.